Nako, heto na mga kaubayan na sa wakas umamin na. Nako po, Malacanang nagulat sa revelasyon ni Rimulya. 18 ex-marines nagsasabi ng katotohanan. Nako, yan po ang ating aalamin sa video ito mga kaubayan. Pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito sa social media. Nako, unahin po natin itong si Senator Ping Lacson. May kondisyon para imbestigahan ang 18 ex-marines. Sabi po kasi dito sa ang balita ngayon, baguhin muna ang Brave 18 affidavit bago iimbitahan ni Ping. Sabi po ni Senator Ping Lacson, hindi naman sarado ang pintuan ng Blue Ribbon Committee para dinggin sila. Pero ayusin lang nila para hindi maging circus. Ayan. Pag-isipan nilang mabuti yan, pwede naman silang mag-retract. Sabihing na overlook. Basta ilapit sa makatotohanan na di magmukhang pinatulan natin ang kabulaanan. Ayan. Paano mo nasabi? No? Bakit ikaw ang magidesisyon para sa kanila? Di ba? Sila po ang witness Sila po ang titistigo kung baga. So, dito natin makikita mga kabayan na yung ibang mga witness, no, na galing sa kanila ay ganyan ang ginagawa nila, no? Binabago nila yung mga sinumpaang salaysay. Di ba? Ngayon may idea na tayo kung paano nagtatrabaho si Senator Ping Lacson sa kanyang mga witness, di ba? Kailangan baguhin. Bakit kailangan baguhin? Iyan po ang pinakauna nilang salaysay. Pag binago mo yan, magbabago rin ang istorya. Di ba? Kaya nga mga kaubayan, no? Dito pa lang parang sinasabi mo na Senator Ping Lacson na teka lang, mukhang malapit yan sa katotohanan. Baguhin nyo nga para malayo sa katotohanan, ganun ba? Parang nire-reverse psychology mo lang kami di ba? Wag ganun, Senator Ping. Diba? Kung nagagawa mo yan sa inyong mga testigo, sa inyong mga witness, sa palagay ko po itong 18 ex-marines mga kababayan ay hindi papayag na gawin yan. Para lang imbestigahan ni Senator Ping Lacson. Kasi, di ba mas maganda nga yun, Senator Ping Lacson? Pabor nga sa iyo no? Pabor sa iyo. Bakit? Maipapamukha mo sa kanila na nagsisinungaling sila. Kung mapapatunayan mong mali ang kanilang mga statement, di ba? Kasi it is too early para sabihin mong sabi niya kasi ayusin, di ba? Para sabihin mong sila ay nagsisinungaling, di ba? Para sabihin mong hindi totoo yung mga sinasabi nila, masyado pang maaga. Hindi pa nga kayo nag-iimbestiga. Paano mo nasabi na malayo sa katotohanan yung sinasabi nila, di ba? Anyway, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Bong, baguhin na si Duterte ang tinatiran. Ayun na nga. Gaya ng ginagawa ni Rimulya ngayon, di ba? Si former President Duterte na naman ang kanyang tinutumbok. Ay, nako. Sabi po dito ni Bobby, umamin na nga si Rimulya na totoo ang maleta issue. Di isama mo sa imbestiga. Oo nga. Dapat walang Marcos sa affidavit. Ayun lang. Yun siguro yung pinababago niya, no? Magbanggit ka na ng sinong politiko dyan. Wag lang si Marcos at si Romualdez kasi malilintikan kayo. Ganun ba? Nako po. Sabi po dito ni Axel Love Rosa, adik na rin ata to. Hindi natin masabi May oras din uusigin kayo ng batas, correct? Baguhin na natin Senate at Congress. Siguro buwaya. Puro buwaya daw Ang sabi ko sabi po dito ni Danilo, ang masasabi ko diyan, nandyan pa kayo sa 2028, hintayin nyo na lang, tingnan na lang natin. Ayan. Loud and clear, sabi po ni Tan.
Sabi po ni Andy, ano yan? Gusto mo baguhin ang affidavit at baliktarin ang kanilang sinumpaan na salaysay? Mamayaan yan sa halip na Malacanang at Ilocos sila nag-deliver, baka Digong at BP Sara sila nag-deliver at sa Davao. Oo, yun nga po yung iniisip natin eh. Dapat abolish na yung Senado at Kongreso dahil sangkot din sila sa malawakang nakawan sa gobyerno. Correct. Nga. Ano ba yung maraming maleta binayad nyo sa dahig? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video, pasadahan po muna natin itong isa pa, si Auntie Claire. Sabi po kasi dito ni Auntie Claire mga kabayan, mahihirapan siguro ang papalit kay PBBM kasi nag-set siya ng sobrang malaking standard pagdating sa leadership. Anong malaking standard? Kabulukan nga ang nangyayari ngayon eh. Diba? Kabulukan po ang nangyayari ngayon, hindi leadership. No? Anong leadership? Wala nga kaming nakikitang leadership. Mayroon leadership. Malaking standard pagdating sa leadership sa pangkukurakot. Diba? Yun po ang nakikita natin ngayon eh. Malaking standard pagdating, sobrang malaking, sabi niya eh, sobrang malaking standard pagdating sa leadership sa pangungurakot sa kaban ng bayan. Diba? Huwag mo kaming lukuhin, Claire, hindi po kami pinanganak kahapon lang ha. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan, sabi po dito ni Roma de Claro, mahihirapan po talaga sa laki ng utang ng Pilipinas, correct. Mahihirapan talaga ang susunod na presidente ng Pilipinas, ng Republika ng Pilipinas sapagkat napakalaki po ng utang ng Pilipinas. Walang project. Ano pa? Ang lubog. Sobrang hirap sa Pilipinas ngayon. Nagtataasan ang mga, sabihin nyo, magtataasan talaga ang mga presyo ng bilihin kasi may gera sa Middle East. Nako, wala pa pong gera, mataas na talaga ang mga bilihin. Mas lalo lang tumaas ngayon ang presyo. Diba? Sabi po dito ni Hillary May, buwaya man ka Auntie Jude. Joker Jude ni si Auntie Permi. Mahihirapan talaga, trillion ba naman ang utang ng Pilipinas dahil sa maleta, correct? No? Oo, kasi high na high siya sa kanyang leadership always. Nakaka-proud. Parating walang tulog puyat yarn. Nakakagoy. Sabi po ni Angeli, mahihirapan talaga kasi ubos ang kaban ng bayan. Nakaw na lahat. Ninakaw na lahat. Aray ko po. For sure, laki utang, mahihirapan bumangon. Ako, yan yung problema eh. The people expect, no? Kay BP Sara na talagang uunlad ang Pilipinas, pero paano tayo magiging maunlad mga kababayan kung ganyan po kalaki ang utang ng Pilipinas? Diba? Sana lang po ay talagang pag si BP Sara na po ang presidente ay magawan niya ng paraan. Hindi natin alam kung papaano, pero sana, no? Tayong mga sambayan ng diba ay nag-i-expect kasi tayo eh, no? Mukhang mahihirapan talaga si BP Sara, but intindihin po natin kung ganun na po ang mangyari mga kababayan sapagkat alam rin po natin naman kung ano ang nangyayari sa administrasyong ito. Okay? Alright, eto mga karibin natin, pasadahan na po natin yung video. Eto na po, pasok. Inamin na. Totoo yung sinasabi nitong 18 brave Marines. Tratong sinumite sa joint affidavit ng 18 dating sundalo ng pagde-deliver umano ng mali-maletang pera sa ilang opisyal at personalidad. Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may nakitang isa na hindi raw tumutugma sa timeline ng kanilang kwento. When we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Duterte time definitely yung isa ron, yung isang na-point out sa akin na nag-inform sa akin. Hindi Yun. Nahalata nyo ba? It's coming. Kasi eto yan.
Alam natin, pagdating sa korupsyon, wala talagang bahid ang Duterte. Pwede na nilang ibintang yung EJK, kung ano man yan, kung ano binibintang nila, babaero si PRRD. Hindi ko sinasabing totoo, ha? Oo. Pero pagdating sa korupsyon, lalong-lalo na itong ghost projects, alam nila sablay. Hindi nila maididikit sa Duterte. Siyempre, si Saldi ko ang nagbibigay ng maleta, di ba? Alam ka naman bigyan niya pa si BP Sara. Yung maleta na nga yun, iba mga pinagbibigyan noon, yung iba doon, para sirain din si BP Sara. Naiintindihan. So, mati sila talaga dito pagdating sa ghost projects, pagdating sa flood control scandal, pagdating sa mga maleta boys, negatibo talaga ang Duterte. Ngayon, ang ginawa nito si Boying, ipinagdikit niya. So, ibig sabihin, hindi naman daw ngayon lang merong maleta. Yung mga maleta boys, hindi lang ngayon. Even nung dati pa. Even nung panahon pa ni PRRD. Di ba? So, sa madaling salita, hindi ko alam kung bobo to si Boying o sobrang bobo o tayo ang ginagawang bobo. Dahil dyan, napaamin siya. So, kailangan mong bigyan ng credit ito para itong Marines. Kasi ginigiba nila itong Marines eh. Diba? Ngayon, sinasabi nila dati pa, meron na. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi nitong mga Marines. Ngayon, kung totoo yung sinasabi ng mga Marines, ibig sabihin, nag-deliver talaga sila ng pera kay Bongbong Marcos. Tama o tama-tama? Nag-deliver sila ng maleta na may lamang pera kay Tambaloslos, kay Romualdez. Tama or tama-tama? Diba? Ngayon, ang sinasabi, nangyari din naman nung panahon ni PRRD. Edi imbestigahan ninyo. Imbestigahan nyo kung sino yung involved nung panahon ni PRRD. Pero, imbestigahan nyo rin si Romualdez at saka si Bongbong. Kasi ngayon talamak eh. Kung totoo man dati, wala akong pakialam kung sinong tamaan dyan. Kung totoo yung sinasabi mo, imbestigahan nyo. Kung gusto nyo, electric chair nyo pa eh. Diba? Ako, positive ako dyan. Na negative ang Duterte dyan. Nagigets nyo? Baka yung tao sa ilalim, we don't know. Hindi ko sinasabing totoo. Diba? Pero mas lalo mong imbestigahan, Boying. Diba? Ikaw ang nakaupo ngayong ombudsman. Di lalo mong imbestigahan dahil alam mo pala malawakan dati pa eh. All the more na hindi mo dapat iwasan. Dapat mas pinapatawag mo yung mga Marines pero hindi sila iimbestigahan mo yung deliveries ng maleta. Dahil sinabi mo, totoo yung maleta. Sinabi mo, totoo yung deliveries ng maleta. Yun ang imbestigahan. Yari ka dyan, Boying. Nadali ka dyan sa mga yung kadaldalan mo. Home Credit Philippines. Tinukoy ni Remulla kung alin sa mga litrato ito. Pero ayon sa kanya, yun pa lang, may indikasyon na may tila may pagmamanipula sa kwento. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that. But actually, they were playing with timelines. And this is one time. So bago nga ninyo sabihin may manipulasyon sa mga facts, no? Hindi nyo pa nga alam, no? Kung facts din yung sinasabi mo. Oo, Remulla. Hindi natin alam kung totoo ba yung sinasabi mo kasi sabi mo lang naman yan eh. Wala ka namang pinapakitang ebidensya. Di ba? Oo. Kailangan ipakita mo muna na totoo yan, no? Kaya nga imbestigahan nyo kung totoo o hindi. Pati ikaw imbestigahan rin kasi kasali ka. Diba? Actually, dapat nga mag-inhibit ka eh. No? Mag-inhibit ka sa anumang investigasyon rito. Ombudsman Boying Remulla. Hindi yung ikaw pa yung nangunguna. Diba? Dahil ang pangit pong tingnan, no? Na ikaw ombudsman ka, sabit ka or kasama ka doon sa kanilang affidavit tapos ikaw rin yung mag-iimbestiga. Diba? Parang binigyan natin sila, no? Ng martilyo na ipupukpok sa kanilang ulo kapag si Remulla po ang mag-imbestiga. Dahil kahit ano pong sabihin natin dyan, no? Kahit ano pong sabihin natin katotohanan, kahit ano pong ebidensya, ang ilabas mo dyan kay Boying Remulla,
Hindi talaga yan. Ha? Hindi talaga yan magsasabi na, oh, totoo nga. Diba? Hindi. Dahil pati siya nandoon sa affidavit ninyo. Kaya, nako, mag-inhibit ka na po. Ombudsman Boying Remulla para sa ikakatahimik at para sa hustisya ng ating bansa. Kasi pag ikaw po ang mag-imbestiga dyan, whether we like it or not, mga kababayan, wala talagang lalabas na katotohanan dyan. Ngayon pa nga lang no? Hindi pa nila iniimbestigahan. Meron na agad conclusion sa Remulla. Mayroon na agad siyang resulta na ipinapakita sa atin na itong maletang diniliver ay noon pa daw panahon ni former President Duterte. Diba? Noon pa. Tama nga yung sinasabi kanina no? Na dapat mag-inhibit si Remulla kasi imbis nasa papunta sa Ilocos Norte ang delivery ng maleta papunta sa kay President Bongbong Marcos Jr. punta sa bahay nila. No? Baka mamaya, mga kababayan, pag si Remulla mag-imbestiga, imbis na papunta doon, papunta na po kay former President, papunta na kay VP Sara, at papunta na po sa bahay nila sa Davao. Diba? Napakalaking kalokohan po niyan, mga kababayan. Kung si Remulla po, kung si Remulla po ang mag-iimbestiga. Anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol dyan, mga karibin natin? Just comment down below. Siyempre, huwag pong kalimutang i-like at i-share po ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.